Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, galogs everyone! Heto na naman ang Sabado Tawanan. Halakhakan with mga wentong may wenta at mga super last trip na storya. Ako po ang iyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang aking top 5 mga kwentong Mark Logan. Bida ngayon sa mga Gen Z ang mga fashion na swak sa kanilang mga IG. Ukay man o high-end, game sila, basta they are after the trend. Hi, hello Kalwogs. I'm Jer Tabuso, 71 years old, aka Lolo Gate ng Binyan, Laguna. Dito sa Binyan, Laguna, isang lolo ang mala Gen Z kung pumorma. Huwag daw siyang maliitin dahil ang kanyang outfit tsak na in. Meet Lolo Drip, whose fashion goes beyond his age. Kahit na siya ay nasa 70s, ang kanyang mga outfit, pang-teens. Geng-geng dito, geng-geng doon. Ultimong mga sapatos, fashion kung fashion. Kumpiyansa po sa akin yung apo kong dalawa, si Calvin, saka si Janelle, na subukan ko na magdamit ng mga ganito para makita naman kung sa edad namin pwede pa na magdamit ng mga ganyan. Pig-try lang namin. Influenced by isa po ang atake ni Lolo pagdating sa kanilang kasuotan para silang kampal kung titingnan. Sa kanyang kabataan, sabay din siya sa uso. Hindi lamang siya sa fashion magaling. Dahil sa basketball, huwag daw kayong paloloko o loko. Ako po dati yung estudyante nag-aaral sa NLQU at naging player din po ako sa mga varsity ng eskwela namin sa Bicol. Hanggang naging coach po ako hanggang sa ngayon. Nagturo sa kanya ang apo niyang si Jamel. Hindi naman maitatanggi na nasa lahi ang pagiging gwapings dahil sa kanilang pormahan at dating parehong all too well. Proud na proud si Jamel sa kanyang lolo girl. Hindi lamang daw kasi sa love, ang age is just a number dahil ang kanyang lolo isang trendsetter. Sobrang saya po kasi simula po talaga pagkabata kabibes ko na po si lolo Lagi po kami tabi matulog, tas siya po talaga nagturo sa akin mag-basketball And masasabi ko naman po sa ngayon, sa ngayon na nangyayari sa amin sa pagpoporma po namin sa mga fashion po namin na ginagawa. Sobrang saya po kasi di rin po namin talaga expect na darating po kami sa nangyayari po sa amin ngayon Bukod sa pagiging fashionista, isa siyang mapagmahal na lolo sa kanyang pamilya. Magkaroon lamang ng magandang buhay, lahat para sa kanila ibibigay. Sobrang po talaga siya, maalaga. Tsaka kahit wala na pong matira sa kanya, ibibigay niya po sa'yo Kumbaga, di niya na po iniisip yung sarili niya po Kumbaga, basta maano lang po kami mga apo niya po, tsaka mga anak niya po. Ibibigay niya po sa amin lahat Parang sinasacrifice niya po lahat sa amin. Tsaka sobrang mahal niya po talaga kami. Kaya inaano po namin na mas lalo pa pong humaba yung buhay niya po kasi napaka-the best niya po talaga sa lahat Nakatutuwang isipin para kay Lolo na sa kanyang edad, kaya pa rin niyang sumabay sa uso. Payo niya sa mga ka-thunders, huwag tumigil sa hilig dahil tsak kaya pa rin lang sumabay sa mga teenagers. Parang enjoy nyo po yung kasama nyo, yung lolo nyo po, yung mga mahal nyo po sa buhay. Laging embrace nyo po yung moment na kasama nyo po sila kasi di po natin alam kung hanggang saan pa po sila, kung hanggang kailan pa po sila mabubuhay. Tsaka mahalin po natin lagi yung mga mahal po natin sa buhay, lalo po yung mga lolo na. Ako, ang advice ko lang, kung sakali man na talaga mahilig sila sa pasyon na tulad nito, pag lang sila magdalawang isip na subukan nila, i-try na isuot, para at least makaroon ng magandang pangitain yung mga may edad na kahit papaano nakapagsuot pa rin ng mga damit na mga pang-uso.
may maba problema ang mansya para sa isang artist mula sa Lumban, Laguna. Isa itong obra. Noong pandemya, apektado ang buong bansa. Naging mga plantito at plantita. At iba naman sa online kumita. Hi, hello Kalogs. Ako nga pala si Jan Louie Bajir, 33 years old, mula sa Lumban, Laguna. Hello po, tuloy po kayo. Welcome po kayo sa aking station. Ito nga po pala yung mga designs ko na shirts. Galing po ito sa hango sa Grateful Dead design. Ito po ay sa Billy String. Ito po ay sa Dragon Ball sa anime. At dito po sa bandang to, dito po ako nagpe-painting. Ito po yung mga materials na gamit ko. Reactive po. Ito po yung pang-layout ko. Yan. At saka po ito yung panali ko. Ito po yung brush. Yan. At dito ko po ginagawa ang mga obra ko. Isa si Diego na naging apektado ng pandemya dahil sa kanyang pagkainip, mga black t-shirt pinagbuhusan ng trip, bleach na nananahimik. Naisipan niya ng bagong gimmick. Agad naman itong pumatok sa masa. Kanya-kanyang t-shirt business on a roll noong pandemya. Po na ginawa ko para nagtimpla po ako ng iba-ibang ratio para po makontrol yung bleach, yung may light, may dark, yun po. May mga portrait, aso, at ibang mga disenyo. You can choose whatever you want, ika nga. Basta kaya ng kanyang incredible hands. Hobby ko na rin kasi nung bata pa lang ako mag-drawing. Doon po yung, parang doon po ako nag-e-enjoy lagi. Na-discover ko siya nung lockdown. Ayun, nag-explore ako sa bleach. Kasi po parang kakaiba po siya unique. Bukod sa mga bleaching shirts, nagbebenta rin siya ng mga tie-dyes with ultraviolet designs na siya lang ang mayroon here in the Philippines. When it comes to dress and barong, he can't go wrong dahil he can paint whatever design you want to make. Saka meron pong collaboration po ng gagawa po ako ng design, tapos tinatapos po nila yung mismong kabuuan ng damit po. Pati mga taga-ibang bansa believe sa kanyang mga obra, kaya naman ang kanyang designs umaabot worldwide. Masasabi ko lang po sa kung mag-a-attempt sila, explore lang po, wag po silang mainip, kumbaga explore yung mga diskarte sa bleach or sa tie-dye, explore nyo lang po. Hindi matatawaran ang kanyang galing ng kahit anumang salapi. Basta para kay Diego, he just want to do it for the hobby and for the family. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Sabi nila, para tipid sa gas at umaber with bisikleta. Pero paano kung yung pinapadyak umabot na ng 70? Logalogs, eto na pambato kong kakaibang siklista. Sabay-sabay tayo papuntang Paranaque. Shoes ka na! Tara! Ay, paano ko aabot nito? Logalogs, natatandaan mo pa bang una mong bike na pakak? Yung tipong matututo ka kay tatay sa simple niyang tulak? With training wheels man o 3 ang gulong, legit na nakakagalak. Kakaiba nga naman ang feels at saya sa una mong padyak. Nag-travel ako with my pink bike to the city of Paranaque at doon ko nakilala ang bisikleta collector na grabihan mga te. Hello, Galogs! This is Kuya Dondi, ang siklista ng Tubong Paranaque. Meet Kuya Dondi Carillo with his Not So Bike Shop. Hello, Kaka! Welcome sa aking maliit na Not So Bike Shop. Akala mo tindahan ng bisikleta pero op, stop!
Ito ay mainly tambayan at imbakan ng kanyang koleksyon. Di 10, 30, kundi 70 bike na. Ang iba mula pa sa ibang nation. So, karamihan ng bike dito ay halo, no? May mga Japanese, may French, may Italian, may German. Ang ano namin dito ay mga bike na medyo unique, medyo hindi nakikita ng pangkaraniwan sa daan, tsaka bikes na historically significant. Nagsimula ang hiling ni Dondi sa pagkokolekta taong 2015. Tumindi na raw kasi ang traffic, kaya niya piniling ito ay karirin. So as a true collector, nag-stop ako sa pagbilang sa 20. Pero siguro kung aanin ngayon, I think it's around 70 or more. So yung ibang bikes nakatago sa house, since medyo gahol na kami sa space dito. 30 kilometers ang pinapadyak niya every day, papunta at pauwi ng work. Well, wala talaga akong masay. Pero di naman daw siya naratrat at sa kalye ay di nagkukumahog. Ang tawag pa nga niya sa kanyang style, padyak binatog. So akala ng iba, porque siklista ka, rumaratrat ka, di ba? Ako pag nagbabike ako, parang naglalakad lang ako kasi may pacing talaga yan. Kung pumadyak ako, ang tinatawag nilang padyak binatog. So parang ang babenta lang ng binatog, yun lang. Ganun lang. So, hindi naman ako pogi. So, okay lang, di ba? Karamihan sa kanyang mga koleksyon ay mga retro o mula pa sa nakaraan. Ang pinakaluma, itong Lignano na mula pa sa Italy noong 1961. Almost everything here is original hanggang sa bar tip. Yung gulong lang ang pinalitan kasi nabubulok yan eh. Pero other than that, kumpletong-kumpleto yung bike. So kung ano siya nung 1960s, yan pa rin siya hanggang ngayon. Biruin mong may mga pangalan ng kanyang bike. Ano Diyos ko? Ang tawag ko dyan si Placido. Kasi ano yan in honor of my grandfather. Ito si Etienne, ito si Crucifixie kasi fixie siya pero cruiser. Ito si Kettler, ito si Pandak, medyo old na rin siya. Ito yung isa sa pinakaunang small bike na lumabas sa UK. Ang bawat bisikletang koleksyon ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 90,000 pesos. Pwede ko po sabihin sa inyo kaso kailangan patahimikin ko kayo. Siguro mga 2. Mga 2M. Hindi pa siya nagbabike, bike na ako. Then, na-inspire yung mga ibang kaibigan, sila. Si Carmen yung root. Siya yung roots ng lahat ng to. Lahat ng meron yan sa Skidia. He's very much what I aspire to be when I grow up, and he's the role model collector for me. Biglang lumalabas sa pyesa na kakaiba sa kanya eh. Tapos, minsan gusto ko na lang nakawin. Ganun po. Yung fixie po dito na isa. Masarap po nakawin yan. Mula sa Not So Bike Shop, dumayo kami sa kanilang bahay kung saan nakatambak pa ang kanyang ibang bike collection. Ay. Ito French, Haro Japanese, Italian. Ito titanium. Ito kalat. Well, ang mas nakaka-lurky ay supported siya ng whole family. Pagpasok ng house, well, na-sight ko kung bakit. Lahat pala sila ay collectors. Oh, I love it. Bumungad sa akin ay libong closoni with the whole zoo. Kasamang nagluluma ang mga samut-saring rustic instrumento with mga figurines na pa isa-isang binili hanggang mabuo. Pansin na pansin rin ang electric fan na ito na luma at working. Earlier this year ay nagwagi siya with his bike bilang best vintage cruiser. Ibinida ang Jap bike from 1960 na wow, well preserved. Well, marami pa rin ngayon ang tumutuligsa sa kanyang hiling. Marami nga nagsasabi, bakit kayo nagbabike tanghaling tapat? Ako, I'm 50 years old, pero kaya pa. Diba? Ang importante is nai-enjoy mo eh. Pag nai-enjoy mo yung isang bagay, you don't think of it as work or okay ka lang? Ang pagkokolekt niya raw ng bike ay may malalim na dahilan para raw ito sa future generation, para naman kanilang masilayan. Dedicated naman si Dondi sa kanyang pagmamahal sa bike. Siguro kung i-wheelchair ako, sasalpakan ko pa rin ng mga magagandang components, yung mga gulong, di ba? Lalagyan ko ng magagandang brakes yon. Lalagyan ko ng shifter, di ba?
At para sa gustong mag-collect, narito naman ang kanyang hirit. Collect for yourself and enjoy the hobby for yourself, hindi para sa ibang tao. I think yun yung pinaka may impart ko sa mga would-be aspiring collectors ngayon. Ang pagpadyak nga naman ay parang life ha, need mong igalaw ang mga pa para tumabante ka. Minsan ay madidiskari lang kadena, kailangan mong huminto. Minsan kailangan mong lumiko at iba ang destinasyon mo. Pero sa katulad ni Donty na ang passion ay nag-uumapaw, pagpili ng magpapasaya sa sarili pa rin ang laging mangingibabaw. Isa sa pinakasikat na hanap buhay sa Pilipinas ay ang pamamasada. Babad man sa init ng araw, abay, hindi yan iniinda. Sa kabi-kabilang kalye, makikita mong nagkalat na tricycle sa kalsada. Umaarangkada ng bongga. Dito sa Porac, Pampanga, may tricycle driver na huminto na sa pamamasada. Maagang tumigil sa paghawak ng manobela dahil may ibang bagay na ginaging kinareer niya. Halo, ako nga po pala si Regner Caligagan, ang dating tambay na tricycle driver, ngayon owner ng Reka Resort. Itong si Regnier, proud na galing sa payak na pamilya. Walang mahihitang yaman kay mama o papa. Kaya't grabe na ang pagkayod upang sa hirap ng buhay ay makausod. Mother ko is OFW, ex-OFW, kaya lang maaga siyang pumanaw. And then ang nanay ko naman is dressmaker. So sa both side ng mga magulang ko is walang mga negosyante, walang nag-guide sa akin sa pagninegosyo. So I own, so nagbabasa ako ng libro, nag-a-attend ng mga seminars, nanonood ng mga video sa YouTube na business related. Kasi gusto kong pasukin talaga, kasi gusto ko mag-iba naman. Logalogs, nakikita nyo ba yung buong yan? Pwes, hindi atin yan. Abay, bunga ng pakatswak na pagsusumikap yarn. Walang arte-arte o pag-grant sa universe na hindi ko to deserve. Dahil lahat ng pwedeng pagkakitaan ay ibahin nyo't hindi niya to uurungan. Kung may top list man ang bet niyang work before, ito ay ang pagiging tricycle driver. Gabundok lang naman ang naitulong nito sa kanyang pag-aaral. Look at kitang-kita ang best result ng kanyang pagpapagal. Sa pagta-tricycle is nakatambay ka na, marami ka nakakausap din ng mga tao. So, ang tawag nila doon, nakatambay ka na kumikita ka pa. Mukha mang seryoso kung siya'y matatanaw, pero wag ka, itong si Regnier ay makwela. Sa katunayan, ang kanyang Reka Resort ay galing pala sa makulit na idea mula sa trip niyang jamming with barkada. Tayo ko ng isang resort para sa sa company. Doon kami nagiinom, birthday celebration. So yun, doon nag-put up yung resort. Kaya nagkaroon ako ng resort dahil doon sa paglilibot namin sa company sa pag-iinom. Ang kanyang empleyado ay di na lang kasama sa tagay. For the help din siya upang umangat din sila sa buhay. At sa bawat gala, never silang napagsawalang bahala. Sabay-sabay nag-impake at nag-enjoy sa biyahe all the way. 1 month na wala kang absent, wala kang late, may bigas ka. 3 months na wala kang absent, no late, travel incentive. Ngayon, meron siyang inano na 8 months yata, may free motor ka naman. Yun ang ano niya. 5 years na ako dito, nakatanggap na ako ng kotse sa kanya. Itong si owner magaling na fortune teller. Abay nakita niya ang sarili na hindi na maghihirap forever. Walang sinayang na kahit isang araw dahil todo manifest siyang matupad ang pinakahihintay niyang balang araw. Kung ano man ako ngayon, siguro nakita ko na to before kasi binivisualize ko to eh. Meron akong dream board sa bahay, nandun sa sa kwarto. So meron akong isang tarpaulin doon, nandun lahat yung gusto kong maging, yung mga gusto kong ma-achieve. So every now and then, bago ako matulog, paggising ko, tinitignan ko lagi yon. So binivisualize ko na kaagad. Grabe ka, Regnier. Inangat mo ang pangalan ng di masumang bilang ng tricycle driver. Pinatunayan mong hindi static ang buhay at darating din ang most awaited na tagumpay. Gaano man ka-imposibleng maabot ang pangarap, basta saan pa at may ending din ang paghihirap. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Logan na yan, gusto mo mapanood. Logan na yan, imatlogan na yan,
yan, imatyogang na yan. Sa unang sulyap, aakalain mong nagmula siya sa alapap. Parang bahaghari na hindi mo mawawari. Iba't ibang kulay lang naman ang outfit niya lagi. Sa maniwala man kayo o hindi sa pageant siya nagpapangiti dahil mistula siyang Disney princess ng daan pagdating sa mahabang takbuhan. Hello, Kalogs! I'm Fritzy Labastida, ang nag-iisang fabulous barefoot diva ng Pilipinas. Itong si Fritzy Labastida ay kilala bilang fabulous barefoot diva. Dahil ang kanyang mga kasuotan lang naman ay talagang wow, pang-aura. Sa katunayan, siya ang nagtatahi ng wardrobe niya. Oh, di ba? Mapapa-amazing ka talaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga klase ng mga gown na sinusuot ko pag may mga races ako. So, ito po yon, mga makulay ang aking mga gown. Ito po yung hindi ko makakalimutan na sinuot ko kasi dito po, pinaghihiyawan po ako ng mga tao sa Davao, sa Tagum, at saka sa Panabo, at saka sa Carmen. So ito po yung talaga yung isa sa mga highlights ng costume ko when joining 70.3 Ironman Davao. For the yapak din ng person sa tuwing lumalahok sa marathon. Hindi iniindang pa iba-ibang tekstura ng kalsada. Mapangiti lang ang madla. Sumali na siya sa iba't ibang lugar sa bansa. Bigatin itong si Fabulous Barefoot Diva ha. Aba ngayon, siya na mismo ang iniimbita. Kabi-kabilang organization at event lang naman ang nakakadaupang palad niya. Kaya marami na siyang nauwing trophy at medalya. Sa bawat karangalan ngang ito'y may kaakibat na alaala. At syempre, sign of her determination na likit, nagpapasaya sa buong nation. Ito po yung mga makulay din ng mga achievements. And then dito rin makikita po natin yung mga bibigatin natin ng mga achievements ko. Yung mga medalya ko na gaplato. So ito po yung isa sa mga hindi ko makakalimutang medalya na sobrang gaplato talaga. Ang Bulacan Half Marathon. Hindi po yan ang tunay na kasiyahan sa buhay ko. Pero ang totoong panalo is yung makita ko yung mga tao na may ngiti, na naka-smile, at para sa akin, kontento na ako doon. Sa edad na 40, healthy ang muscles niya. Barbie man ang datingan. Diyos ko te, huwag niyong aamukin ang laban yan. Dahil ang lakas niya ay mala Iron Man. Logalogs, itong si Fritzy ay palaban sa triathlon. Lula ng kanyang bisikleta. Lumalangoy, bit-bit ng sarili niyang puwersa at tumatakbo gamit ang di masumang lakas ng paa. Hindi nagpapa-elbow sa init at pagod. Tuloy ang pagkolorete upang ang looks ay good na good. Dahil sa pagtakbo, marami tayo nakukuha mga benepisyo. Nakakaroon tayo ng mga healthy benefits and malayo tayo sa sakit. Katulad ko, 40 years old na, malakas pa rin ang stamina ko dahil tumatakbo pa rin ako. And then, ay naku, ingay naman! Siguro sa hindi lang naman sa ako more on sa takbuhan lang talaga. I've been into multi-sport. Siguro hanggang for life na po ito siguro, hanggang sa pagtanda ko. Chika pa nga ni Fritzy, hindi siya sa sports nang hihina, kundi sa mga pa-selfie pagkatapos ng run. Subalit talaga namang fulfilling daw sa pakiramdam. Bagamat malayo man sa pamilya na nasa probinsya, never daw siyang nakaramdam ng pag-iisa dahil sa malapit na distansya ng pagmamahal at suporta nila. Ano kaka? Kaya mo pa? Tara, takbo na! Abay Fritzy, sa'yo na ang corona dahil deserve mong magawaran ng bonggang-bongga. Inspirasyon ka, hindi lang ng iyong mga napapatawa, kundi ng maraming logalogs natin dyan na gustong gumalaw-galaw. Kahit ang buto-buto at kasukasuan hirap nang humataw.
ituloy mo lang ang pagtakbo. Literal na malayo ang mararating mo. Kilo-kilometrong pag-asa at di masukat na pagpapasaya. Ang mananatiling inspirasyon mula kay Ritzy para sa buong madla. Sa ilang dekada, jeep ang hari ng kalsada. Kahit saan ka mapadpad, kaliwat kanan ang disenyo maporma. Samahan mo pa ng tsuper na Fast and Furious ang tema. Legit na mga hari ng kalsada at ngayon hari ng kwela. Wala ka kay mami na spotted na mga bagets. Solid mag-drive, chill at nagdi-drift. Kaya sa online, siya'y not next. Si kuya naman gusto lang ipatigil ang pamamasada. Ang nasakyan kasing jeep, hiniwalay ang pangit sa maganda. Naupo sa hilera ng mga pangit, kaya yun, talagang bad trip. Ay, kuyang tsuper, wala ka talagang tip. Tamang pa-cute naman at pangiting-iting priceless. Aba, feel na ang pagiging jeepney passenger princess. Malaki naman ang problema ni Kuy sa pagbayad. Can you have the transfer of the coins, mga ma'am? I hate Englishing. Oh my God. POV, Rutang Montalban, Cubao naman. Sa jeep na dumadagundong, kakaibang sound trip. Naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Kuya, pwedeng pabulong? Ito naman si Kuya, traffic na nga nananakit pa, sabay hugot ng what if? Pero na siyang iba. Di rin nagpahuli si Kuyang Tsuper na pokmaru, tindi ng pagkarupok ng mga tubong etivac sa dakong emosyon. Matapos ang samot-saring nakakalokan happenings, it's time to go down from the jeep with full of trip feelings. Kaya ang sigaw, Stop the car! bye-bye, Kuyang Tsuper. Sige, ituloy ang paghataw. Parte na talaga ng Noipy Life ang classic jeepney. Kakaibang experiences na talagang nakakawili. Kaya chill lang sa life ha. Huwag mag 1, 2, 3 at pumara sa destinasyon na iyong napili. Kuya, tigil na po natin to. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pagaanin ang trip ng buhay. Kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento. I-Mark Logan na yan, sa kaman naroon. I-Mark Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela. Hatid yan ng balita, 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong. Pamasa ng tiyak na ating mabubusong. Balitang napapanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa telebisyon. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan, I-Mark Logan na yan, I-Mark Logan na yan. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan, sa kaman naroon. I-Mark